Hi guys! This is Elaine again and welcome back to my YouTube channel. So, ito na yung pinaka-hinihintay yung video. Paano nga ba ako pumayat from 62 kg to 54 kg? Actually, yes, hindi pa ako ganun kapayat kasi malayo pa yung goal ko. My goal is 48 kg. Pero I just want to share, sobrang bilis kasi nung pagpayat ko in just 1 month. Yes, 1 month. So, ayun, keep watching guys! Yes, maraming nakakakita sa mga Instagram stories ko or Facebook stories ko na I've been working out a lot. And actually, yes, a lot. Masyado ko nang sinamantala tong quarantine na to kasi actually, just to share, mahirap talaga kasing iwasan yung mga foods. I can enjoy those masasarap na foods by sharing it. Sinashare ko lang siya na sinashare. Yung nakikita ko lang siya o parang feeling ko okay na ako. Pero paano nga ba? Paano ko ba naiwasan yung mga cravings ko? Paano ba ako na-push na mag-workout and magpapayat talaga? Slideshow para makita nyo kung gaano or ano yung improvement ng katawan ko from 62. It took me a lot of courage para i-upload tong slideshow na to. Kasi nahihiya pa ako before or medyo talaga nahihiya ako ipakita kung paano yung kung saan ako nag-umpisa or ano yung naging improvement ng katawan ko. Pero I learned to love my body. Actually, pag nag-workout ako, Nakaharap ako sa salamin. Pagising ko, nakaharap agad ako sa salamin. Bago ako matulog, nakaharap ako sa salamin. Kasi gusto ko nakikita kung may improvement ba or napupush ako lalo. Namomotivate ako na, ay wow, sabi ko pumapayat na ako. Feeling ko. Okay. So ayan, nararamdaman ko na yung changes ng katawan. Actually, I've been diagnosed ng PCOS for almost 4 years. So, yung mga hindi nakakaalam, that's polycystic ovarian syndrome. And, yes, that's the reason why ang laki ng tinaba ko. So, ayun, sa mga nakakakilala sa akin, yes, yo-yo yung katawan ko. Sobrang bilis kong tumaba. Kahit like 2 days or 3 days lang straight na magiging straight na pagiging matakaw, I can gain even 3 kilograms in the 3 days. So, sobrang abnormal siya, kaya sobrang hirap para sa akin. And kahit naman sino, no, can proceed sa mga masasarap na pagkain or sa fast food. Ayun, so, pinush ko yung sarili ko, sinamantala ko na itong ECQ or itong quarantine natin para ma-motivate ulit ako. Ma-motivate mag-workout, healthy living, or eat healthy. Actually, I started cutting my foods. Yes, kumakain pa rin ako. So, ayun guys, disclaimer lang po, hindi po ako medical professional or hindi po ako dietary professional para mag-advise ng diet para sa inyo. I just want to share my experience on how I lose weight. So, actually, hindi pa ako payat, pero I really lose a lot. Kasi I'm way too far pa dun sa goal ko. My target goal ng weight is 49 kg or 48 kg to be exact. So, ayun, right now, my current weight is 54. Yes, ang bigat ko pa din. Pero malaki na yung, sobrang proud ko sa sarili ko, malaki na yung na-lose ko. Ayun, so from 62 kg, yes, from 62 kg to 54 is, I work out a lot talaga. Or, nagbigay ako ng hard work para pumayat or mag-lose weight talaga. Kasi, hindi na ako natutuwa sa nakikita ko or hindi na ako natutuwa sa sarili ko na makita siya sa salamin. Kasi gusto mong magsuot ng magandang damit, gusto mong, yes, the OOTD, gusto mong gawin yun, pero hindi mo magawa kasi you're hiding your fats eh. Gusto mong isuot yung saan ka ba payat, ano ba yung mukha kong payat, ganon. So, ayun na nga, sinamantala ko na tong quarantine na to para magpapayat. So, dapat hindi ko pa gagawin tong video na to. Pero, syempre, since extended nga yung ECQ, why not
share it to you guys and you can start it. Kasi pinakamahirap talaga sa lahat is you motivate yourself. Or paano ba, saan ka ba mag-uumpisa? Paano mo ba gagawin yung pag hindi kasi siya talaga madali. Lalo na sa may mga PCOS. Alam na mga girls na may PCOS yan kung gaano kahirap pumayat. And yun yung struggle nila. Kaya mas maganda, walang fast food, walang anything. Kung ako sa inyo, uninstall your Food Panda, uninstall your Grab Food or your Grab deliveries para ma-avoid nyo rin. Or syempre, temptation nga yun. Dun mo matetest kung gaano ka-porsigido or ka-motivated pumayat. So, ayun na nga guys, hindi lang ako siguro pumayat dahil sa workout, hindi lang ako siguro pumayat dahil I cut my calories. But, yes, I just want to share my secret. Honestly, major part nitong diet ko na to is yung diet pill na ininom ko. Actually, naubos ko na siya eh, kasi that's 120 tablets. That's holidays. So, here it is. We ordered this one from Korea. Take nga ako ng diet pill na yon. And actually talaga ang plano ko 1 bottle lang. And nagustuhan ko talaga yung resulta niya. And then, ayun, major goal ko naman dito is yung motivation ko or para lang ma-push yung sarili ko na araw-araw mag-workout. Hindi tama rin. Kasi nakikita ko yung progress eh. And I'm loving it. Araw-araw ko nakikita na talagang may improvement. Sobrang laki ng improvement. So, I think that's my main goal dito sa diet journey ko na to. So, yun. And super satisfied talaga. So, ayun. Nung simula nang ininom ko siya, grabe na yung pawis ko. So, after breakfast, I drink 2 capsules. And then, after 30 minutes, I work out. Or I push myself to be active. Hindi naman total. Kasi actually, sobrang tamad ko rin talaga mag-workout. As in, nung una, talagang makita mo, here's the sample. Kailangan ko munang hanapin yung height ng katawan ko para ma-push akong mag-workout. Kinokondisyon ko muna talaga yung sarili ko na i-push muna siya para tumagal ako. Kasi minsan 3 minutes, 5 minutes, ayoko na. Nihiga na lang ako sa yoga mat. Pero ayun nga, so naghanap ako ng makakapagpa-hype sa akin. So nakita ko nga siya. Effective sa akin yung kailangan ine-enjoy ko muna yung kanta. Or kailangan ini-enjoy ko muna yung workout music ko para lang ma-push ako. Since coffee is life ako, hindi ko kayang i-give up yung kape ko. Kaya naghanap ako ng alternatives para hindi ko siya mag-give up. Actually, I tried the Korean coffee since chine-check ko 50 lang yung calorie niya pero hindi kasi ako natutuwa dahil sobrang konti lang ng serving niya. So ayun nga, nakita ko yung story ng friend ko or ng college classmate ko sa nursing before. So ang laki-laki ng pinayat niya, sobra. And why not try it? Hi, Chi! So, thank you sa advice mo. Thank you dito sa Cryolipo. Ayan. So, hindi ko rin siya binibenta, guys. Kasi grabe ako mag-crave. Pag gusto ko siya, hindi ko nalalabanan yung temptation ko. So, once na nag-crave ako, once gusto ko, for example, crispy pata, gusto ko yan, Ambers, gusto ko magpa-deliver. Easy di ba? Bubuk mo lang siya, and then, ayun na, delivered na sa'yo. So, para malabanan ko yung mga temptation ko na yun, once gusto ko ng masarap na food, iniinom ko yung kape na yun. Kasi yung effect niya sa akin, suppressant. So, hindi naman totally na hindi ka magugutom. Magugutom ka pa rin, pero mawawala kasi yung cravings mo. Kaya, it really helps din sa weight loss journey ko. Tapos, kapag nag-workout, before ako mag-workout, tapos uminom ako ng coffee, hindi ako agad-agad napapagod. Parang binuboost niya yung energy ko para ma-push ako na tumagal sa workout ko. So, ayun. That's the 2 products that I use, or that's my secret. Para ma-help yung pagkapayat ko. Kasi mabilis eh. Hindi naman siya, imagine from start April 4, and then, I lose like from 62 kg to 54 kg. Yes, that's almost a month or 1 month. Na-lose ko na siya agad. So, it really helps. Hindi lang kasi makakatulong yun sa pag-cut ng food ko, workout every day. Ayun. Tapos ayun, parang naging addiction na rin. Naging addiction ko na yung pag-workout. Parang gusto ko pagising ko, mag-breakfast lang ako, tapos yung workout nasa isip ko na. Agad-agad. Parang gusto ko... Nakatulong tong video na to or yung pag-share ko ng experience ko dun sa weight loss ko. Para rin ma-motivate or baka makatulong na ma-motivate din kayo since sobrang tamad ko nga and may PCOS na ako, hindi nga siya ganun kadaling i-lose. So, ayun guys, thank you for watching. I hope you enjoy it and see you on my part 2. And then, para lang makita natin kung talaga nag-lose or nakuha ko yung, or nakarating ako dun sa target goal ko.
Thank you guys! And please subscribe sa mga hindi pa nakaka-subscribe.